Oo, okay na pa. Piano pa. Naka-power bank siya. Sige. Sound check. Okay. So, again, magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid, welcome sa ating pag-aaral at ating ipagpapatuloy yung ating series sa mga issues na kinakaharap natin bilang mga mananampalataya sa ating lipunan at kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga issues na to. Yung maalala na nagsimula tayo sa pag-aaral natin. By the way, ang ating topic na yun, the Christian and Poverty. But before that, yung maalala na ating makikita o nakita nung una natin mga pag-aaral na marami tayong kinakaharap. Last time nga, yung giyera. Pero yung paghihirap ay, o kahirapan ay napakahalagang paksa. Lalo na rin dito sa ating bansa na pag tinignan natin sa Maynila, may mga picture tayong makikita kagaya nito na grabe yung contrast doon sa kayamanan na nasa likod, yung mga marataas na building, mga condominiums, mga office space, ang gaganda nila. Pero side by side, yung kagandahan na ito ay naando naman yung mga halos mga informal settlers ang tawag natin na nabubuhay sa napakatinding kahirapan. So side by side, ito makikita natin. At yun, nakita natin, bakit ba tayo dapat maging involved sa ganitong usapin? Yun ang ating unang tinakel. At nakita natin na nung unang panahon, napaka-active ng mga Kristiyano. In fact, kaya nga sila hinangaan doon sa Roman Empire. Nung bago pa lamang ang Kristyanismo, nagulat yung mga tao, bakit matulungin itong mga mananampalatayang ito. At nagpatuloy yan throughout the course of history. Pero, ang nangyari, dahil sa dumatang 1800s hanggang early 1900s, nilabanan ng mga Kristiyano yung liberalism, yung mga doctrinal challenges sa pananampalataya natin at na-focus doon ang atensyon nila. Nakaligtaan, dahan-dahang lumiit na lumiit, yung parang concern sa mga issue sa lipunan. And so, ang ating hamon ngayon ay maibalik natin as guided by the Scripture, yung ating excuse me, meron pa tayong konting Okay, then nakita rin natin na meron tayong Christian distinctive. Merong mga pananaw tayo na pwede natin kumbaga ay isali, even ilaban sa marketplace of ideas. And that is yung ating pananaw na yung holistic biblical view na makita natin na pwede tayong magkaroon ng ambag sa lipunan. At ito ang hamon. Ano ba yun? Paano tayo gagalaw? Paano tayo makikisali sa ganitong mga usapin? Yan. And so, yan. Last time, nakita natin yung mahalagang issue ng giyera. Nagkataon naman na may giyera talaga ngayon, na matindi. Pero talagang ito yung una nating pag-aaralan. At nakita nga natin na nangyayari yung giyera dahil sa kasalanan. Kung di pumasok ang kasalanan, wala sanang giyera. At nakita natin ang mainam na gamiting pananaw ay yung just war theory. Meron kasing pacifism on one hand, then yung just war. Pero in between, marami pa, Hindi naman natin madidiscuss na lahat. In fact, sa pacifism, nakita natin maraming uri ito, quickly lang, nilista ko doon kung yung maalala. And even doon sa just war, may mga variation pa rin yan. Pero, nakikita natin, karamihan ng mga Reformed theologians in the course of history, kasama ng ating mga forefathers na mga Reformers, halos lahat sila naniniwala in some kind of just war, na pwedeng makihalo, makasali sa giyera kung mainam o makatuwiran ang giyera. Bagamat ang giyera ay masama at evil, pero may mga pagkakataon na hindi natin mapipigilan. Halimbawa, tayong inatake. So, yun yung mga sitwasyon to defend ourselves, pwede tayong makasali dito. So, medyo mahirap itong issue na ito, Marami pa rin nag-i-struggle dito. But ang mahalaga, we should be peacemakers. Sikapin nating maging
tagapagpayapa. Alright. Ngayon naman, pagdating sa issue ng kahirapan, poverty, issue ng mahihirap, ay alam natin ito, nabubuhay tayo sa bansang, sabihin natin hindi naman kahirapan, pero hindi naman kayamanan. Marami pa rin mahirap sa atin. But if you look at the global poverty map, ito ay 2026 this year, ayon dito sa isang source na ito, pansinin natin yung pula, yung mga bansang pula, poverty is rising. Tumataas, lalo pang tumitindi, dumaraming mahihirap. Pag brown, on track to meet the Sustainable Development Goals, target na tinatawag, SDGs. No? Pag green, on track sa SDG target. Off track pala yung yung brown. Ibig sabihin, malamang hindi nila makamit yung mga tina-target nila dun sa tinatawag na Sustainable Development Goals. Mamaya, medyo explain ko yung SDGs, at alam yan, yung mga, for example, nasa DepDev or NEDA, sa Pilipinas, sila yung nangangasiwa dito sa tinatawag na SDGs, Sustainable Development Goals. So, pansinin nyo, maraming bansa sa Africa. Nakita nyo ba yung gitnang-gitna? Africa yon, ang mga bansa dyan, kung hindi man pula, brown. Ibig sabihin, dumadami pa yung mahihirap or hindi nila mamimit yung tinatarget nila na bumaba yung dami ng mahihirap sa bansa nila. So, maraming gray, yung mga gray, yung mayayamang bansa, sabihin, wala silang masyadong problema, pero marami rin mahirap sa kanila, pero hindi ganun katindi yung problema nila. Yung green, yan ang pinakamaganda para sa atin. At, well, fortunately, kung totoo ito, green ang Pilipinas. Sabihin, on track tayo to meet yung target natin sa Sustainable Development Goals. Yung ibig sabihin nun. Okay, so, ikalwa, pansinin din natin na sa bilang ng mga tao sa buong mundo na nabubuhay sa mga $2 per day. Yan ang sinasabing minimum na pag bumagsak ka pa dyan, ay ikaw ay talagang extreme na yung kahirapan mo. Matindi na yung kahirapan mo. $2.15 times 60 pesos, mga 130 pesos a day. Talagang mahirap na yun. Imagine, 130 pesos. Yun na yung kabuuan ng iyong kinikita. Ibig sabihin sa isang buwan, magkano yun? Mga 4,000, mga ganon, pesos. Isang buwan, talagang medyo, ang assumption dito mo kinukuha ang lahat, yung pagkain mo, damit mo, lahat, doon na sa 4,000 na yun. 800 million yung mga taong yun. Malapit ng mag 1 billion yung nabubuhay sa napakatinding kahirapan. Isa sa 10 tao. Kung may 10 tao, halimbawa, ngayon dito may mga 20, 30 people ngayon, 3 sa atin ang nabubuhay doon sa ganung katindi. Again, global average ito, hindi lang naman sa Pilipinas ito. Ngayon, pagdating naman sa Pilipinas, umuunlad ang bansa natin. Kaya may Thanksgiving tayo, relative peace and development. Kasama na tayo doon sa tinatawag na upper middle income countries, UMIC, upper middle class or middle income. So, mataas, pero middle pa rin. So, somewhere in the middle, kaya nga Thanksgiving. Hindi tayo sobrang hirap, hindi sobrang yaman, somewhere in the middle, na medyo upper pa ng konti. Pero even sa atin, sa ating bansa daw, ang poverty threshold, $8, mga ganon, 30 cents. So, that means mga 480, 500 pesos a day, ang income mo, pag bumaba pa doon, ikaw ay lubhang mahirap ang classification sa bansa natin. 500 pesos, mga ganon. At sabi dito, doon sa bansa natin, 60% halos, 6 sa 10 Pilipino, ang medyo nanganganib na mahulog sa ganitong klase ng sitwasyon. Pero mga mababasa tayo na isang sakit lang na malubha, bagsak na tayo. Marami sa atin ganon. One major health issue away from extreme poverty. So ganun ka lapit tayo sa kahirapan. Isang matinding sakit lang, pwedeng mahulog na tayo, mabilang na tayo doon sa mga mahihirap. And so, talagang marami mahirap sa mundo, sa bansa natin. Ngayon, para unawain itong poverty, ang mga scientists
or researchers, excuse me, ay titingnan ng poverty hindi lang sa pera. Kasi baka isipin natin, pera lang yan, 500 a day, that's it. Pero na-recognize nila na merong multi-dimension yung poverty. No? Pwedeng tingnan ng kahirapan, hindi lang sa pera, kundi maraming mga dimension nito na pwedeng mag-indicate na mahirap tayo. No? At base dito, more than 1 billion people sa buong mundo ang nabubuhay dito sa acute na tinatawag, matinding-matindi. Pag tinignan yung ibang aspeto ng kahirapan. At karamihan sa kanila, yung mga bata, kalahati. At ang pinakamalimit na kakulangan, kaya tinawag silang mahirap, pinakamalimit na kakulangan, yan, malinis na panluto, cooking fuel. Marami sa kanila, dumidepende sa ibang bansa, yung dung, yung tinatawag na, ano ba tawag doon? Hindi ipot kundi yung dumi ng baka. Pinapatigas nila yan, susunog. O kaya ay kahoy o kaya ay kusot na medyo madumi, mausok, nakakasama sa kanilang katawan. Bagamat hanggang ngayon nagluluto tayo using yung kahoy, pero pag minsan malimit ngayon ay ito'y libangan na lang. Gusto mo mag-barbecue or di ba? Pero hindi dahil sa wala kang magamit na ibang klase ng panluto. At housing, kakulangan sa bahay, sanitation, hindi malinis yung tubig nila, nutrition, kulang ang pagkain, at wala silang kuryente. Ito yung kalimitan. Sa buong mundo ito, mga kapatid. So ano-ano yung ginagamit dito sa multidimensional poverty? Tatlo yan, One is health, second, education, and third, yung parang standard of living. At in particular, sa health, dalawa, nutrition at child mortality. Kung nutrition, kung merong kahit isang miyembro ng pamilya na under 70 years old, o kaya kahit bata, na merong undernourished. So kahit isa, sa pamilya halimbawa, sa household na yon, may isa. Yung isang tao pala na yon, any adult or child, pag undernourished siya, mahirap siya. In the sense na kulang ang pagkain niya, kahit marami siyang pera. So ito kasi multidimensional nga. Kahit may pera siya, hindi naman maganda yung pagkain niya, parang mahirap na rin siya. Child mortality. Yan. Any child under 18 na namatay sa pamilya, doon sa isang pamilya, in the 5-year period preceding the survey. Kung meron kang namatay, in the last 5 years, may namatay na bata under 18. Yun. Classified na kahirapan yun, walang ka ng anak. Sa education naman, years of schooling. Number household members, school entrance age, plus 6 years or older, has completed at least 6 years of schooling. Yan, at least 6 years. Pag below that, ay talagang matindi na yun. So kung sa atin, elementary, yung basic primary, 6 years. School attendance, any school, not attending school up to the age at which he should complete class 8. Siguro class 8, di parang grade 8 sa atin. So pag hindi mo natapos yun, again, na dapat pumapasok ka, ay measure din yun ng kahirapan. Again, kahit may pera ka, kung hindi ka pumapasok, parang mahirap ka pa rin. Parang gano'n ang ibig sabihin. And then sa standard of living, dito marami. Kasama na nga dito yung cooking fuel. Meron ka bang panluto na hindi madumi or hindi ka naapektuhan? Ito na ngayon, yung sinabi yung dung, wood, charcoal, coal. Meron ka bang sanitation? Malinis ba? Yung iyong tubig, halimbawa, na iniinom. Drinking water pala yung sanitation, yung kalinisan ng CR. May CR ka ba? Kasi may mga bansa na wala talaga silang CR. Sa labas na lang sila, they do it outside. Drinking water, meron ba silang tubig na accessible sa kanila na hindi na kailangan lumakad na higit pa sa 30 minutes walk from home? Maraming ganitong household. Lumalakad sila ng kalahating oras at higit pa para kumuha lang ng tubig na maiinom. At alam niyo yan, marami sa atin dito namundok lang noong isang araw. Pag pumunta ka sa mga bundok, maki-encounter mo, may mga tao doon na nakatira doon, walang ginawa kundi magbuhat ng tubig, kumuha ng tubig. Yung mga bata, lalo na, para may mainom sila. Electricity. Yan, pag walang kuryente, kahirapan yun.
Again, kahit may pera ka, wala kang kuryente, that's part of the poverty. Housing, ayan, at least 3 housing materials ay inadequate. Ito, hindi sapat yung ginagamit na materyales sa bahay o kaya sa bubong. And finally, yung asset, ito na. Kung wala ka kahit isa, radio, television, telepono, no? Kung meron kang 2 o higit pa, hindi ka mahirap, parang ganun yun, no? Pero kung isa lang ang pag-aari mo, may radyo ka, wala kang television, wala kang computer, hindi naman lahat yan dapat nasa atin, pero ibig sabihin, meron kang at least 1 na pag-aari. Okay, so you get the point, ano? So yung kahirapan, hindi lang yung wala kang pera, pero maraming kasali yun. At so kaya mas, paano ito yung measure na to, mas matindi. Okay, so ang question sa atin, therefore, paano ba natin i-deal itong poverty and the poor bilang mga mananampalataya? Pwede kasi maging extreme yung ating reaction. On the one hand, merong sinasabing, yung iba masyadong mabait, tulong ng tulong, nagiging dependent naman yung tinutulungan nila sa kanila. Kasi nga, nasusobrahan yung tulong, hindi na nagtatrabaho. No, para yung mga pusa doon sa aming, ano lang naman ito comparison, sabi ni Sister Heidi, hindi na nanghuhuli ng daga. Kasi raw, meron nagpapakain sa kanila araw-araw. Meron kami isang kapitbahay kasi, tuwing hapon, dala na yung pakain, meron siyang mga spot. Pinupuntahan niya ron, puntahan yung mga pusa ron, pinapakain niya. Ano, marami yun, paikot-ikot siya. Kaya sabi niya, tinatamad na, ano, paupo-upo na lang yung mga pusa. Bakit tayo mahuhuli pa ng daga? Darating na yung pagkain. So, again, hindi ko alam kung totoo yung teorya na yun. Ano? So, don't quote me on that. Hindi ko alam kung ganun nga naging epekto sa mga pusa. Pero, yun nga, pang naging dependent ang isang tao, kahit ano pumunta kami sa Calawag, no? Dumaan kami sa Quezon National Park, yun daw mga ibang monkeys doon, di na nagtatrabaho, naghihintay na lang ng papakain sa kanila doon sa tabi ng karsada, no? Kaya nakalagay nga dapat doon, huwag mong papakainin. No? Kasi mawawala yung kanilang native, kumbaga, hunting or foraging ability. Pwede namang maging kabaligtaran, maging malupit tayo. No? Kumbaga, ini-ignore natin. Hindi ko yung problema. Problema nila yan. No? So, wala tayong gagawin para makatulong. So, ayaw din natin yun. So, sa Biblia, paano natin pwedeng tignan ng poverty? Considering na, marami palang dimension yung poverty, ano? Yung isang writer, si Brittany Salmon, yung mga references andyan sa dulo, ano? Hindi masyado kay John Stott ito, ano? Medyo masyadong global yung treatment ni John Stott. Pero, siyempre, binasa din natin yon. But sabi dito, due to the fall and our broken relationship, yun ang emphasis. Yung broken relationship, yun ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng kahirapan. Broken relationship, number 1, with God, creation, and others, and ourselves. Poverty is the extent to which an individual's resources are negatively impacted as a result of this broken relationship. Dahil nasira yung kaugnayan natin, una sa lahat, sa Panginoon, sa kapwa, maging sa kalikasan, ayan, nagkaroon tayo ng negative impact sa atin yan. So again, the emphasis dito ay yung poverty is a result. Resulta lamang ito. Kung di nagkasala ang tao, wala sana tayong nararanasang kahirapan. No? So, broken relationship with God, even with ourselves, with others, and the rest of creation. So, ito yung naging framework ng pag-unawa, bakit ba may kahirapan sa mundo ngayon? Now, so, excuse me. As mentioned earlier, mayroong global efforts to fight poverty. At ito nga ay best described doon sa tinatawag na Sustainable Development Goals. Bago yung SDGs, Sustainable Development Goals, mayroong Millennium Development Goals, kung yung maalala, yung mga mahilig dito sa issue na ito. So, ibig sabihin, ang buong mundo, yung mga bansa ng buong mundo, ay alam na malaking problema ito. Hindi lang tayo ang nag-iisip nito. Ano? Kahit di mananampalataya, ay talagang marami silang effort na ginagawa. At number 1 goal dito sa Sustainable Development Goal, 17 yan, by the way, 17 goal na I think ang target 2030. By 2030, dapat ma-attain na itong mga goals na to. Noong lahat ng mga bansa na nakisali dito sa SDG. Number 1 goal, no poverty. Ayan.
Pansinin nyo, no? Talagang gustong ma-abolish ang poverty. Number 2, zero hunger. No? So, pag tinignan natin yung multidimensional poverty, yung kanina, pansinin nyo na related yan. Kasi yung hunger, related yan sa nutrition. No? 3, good health and well-being. So, related din yan. Ano? Kalusugan. Di ba? Sa well-being ng tao. Number 4, quality education. Kanina, di ba? Education din. Yung sa multidimensional, isa doon yung mga pag-aaral. Well, gender equality, pag UN, sa mga United Nations, napaka-tindi ng gender equality. And pag misa nga, dito pumapasok yung mga, o kalibitan, yung mga issues of LGBTQ, no? But still, yung nga, equality, gender, no? And water, kanina nakita din natin, yung water, mahalaga, no? Kaya number 6 dyan, water. 7, energy, clean energy. O dito, di ba nakita natin yung mga panggatong gagaling sa dang o kaya sa kahoy, madumi, mausok, naapektuhan yung kanilang mga baga, mga lungs. And then 8, decent work and economic growth. Ayun, may trabaho. And then 9, industry. Medyo ano na yan, ano? Mga ano na, well, related pa rin pero medyo mas higher ano na, ano? Or mas sabihin nating, yan, cities number 11, consumption, production, and so on. So, but yung 1 to at least 8 and even 9, napaka, ano yan, even 10, reducing inequalities, napaka kung tutuusin, magandang mga goal. No? Ito, magandang ma-attain ito ng isang bansa. Ngayon, sa Pilipinas, marami rin tayong programa para dito. Again, hindi ko alam kung gano'n ka-successful ito. Kayo makakapagsabi kung may karanasan kayo, ano? Nandiyan ang famous 4Ps, no? Di ba? Anybody? Siguro familiar dito? Okay. Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Matagal daw ito, no? I think almost 15 years na to, 20. Tuloy-tuloy lang siya. Ito yung conditional cash transfer. Tinatawag, bibigyan ka ng pera upon certain conditions. Sa ating development plan, PDP, na tinatawag, 2023 to 2028, tuwing may bagong presidente, meron tayong 6-year PDP, ano, or Philippine Development Plan. Malinaw dyan, nakalagay, reduce poverty incidence to 9% by 2028. By the end of the term ng ating president, dapat 9% na lang. No? Yan ang kanilang target. So, may target, ano, even ang ating bansa. Pero tayo nga, bilang mga mananampalataya, bakit ba tayo dapat maging concerned sa mahihirap? And the first reason is, God cares for the poor. Napakasimple, no? Ang Diyos natin, paulit-ulit sa Biblia, no? Kumbaga, kailangan ipikit mo ang mata mo para hindi mo makita sa Biblia ito, no? Dahil pag binasa mo ang Genesis to Revelation, paulit-ulit mo makikita yung concern ng Panginoon. Mga examples lang, Psalm 46, 146 verse 7, God who executes justice for the oppressed, who gives food to the hungry, the Lord sets the prisoner free. Now, of course, we can spiritualize ito, na primarily, spiritual ang mga ito. Pero, kung hindi totoo yung underlying figure, o yung hindi totoo yung larawan, paano magiging totoo yung spiritual? No? So, parang, paano magiging compelling? Diba? Yung spiritual na katotohanan, kung yung pinagbabasihan, hindi naman. Kunwari, God doesn't really care for the poor. Bakit tayo matutuwa na spiritually, He cares for the poor? Kung hindi naman pala totoo yung ginamit na larawan o metaphor. No? So, that means totoo rin to. Kaya, totoo rin na kahit gamitin natin spiritual, ay totoo pa rin siya. Yan, the Lord watches over the sojourners, yung mga alien. He upholds the widow and the fatherless. Yung pinakamahirap sa lipunan nila ay yung mga excuse me, yung mga balo at ulila. Okay. Proverbs 31, 8 and 9. Excuse me. Open your mouth. By the way, allergy yung sakit ko. Kala nyo na. Isang nakakahawang ubo ko ng ubo dito. Ito yung twice a year rhinitis ko na ngayon pa man din tumama. No?
8 and 9. Open your mouth for the mute, for the rights of all who are destitute. Ayun na yun, destitute, mahirap. Open your mouth, judge righteously, defend the rights of the poor and needy. So, we're sorry. Yeah. We should care for the poor, again, because God cares for them. Kalwa, we should also care because we should love our neighbor as ourselves. No? Yan ang second commandment. Kailangan nating pakita ang pagmamahal na ito. Love is expressed as mercy to those who are suffering from poverty. Diba? Yung pag naaawa ka sa naghihirap, pag-ibig din yon out of mercy o awa. No? And so we want to alleviate, di ba? Pag may mga naghihirap, may mga suffering, at mahal natin sila, no, may anak tayo, naghihirap, may sakit, di ba? So, kung talagang mahal natin ang anak natin, siyempre, gustong-gusto natin, ma-alleviate or mawala. Napag-aralan natin sa Book of Acts and Galatians 2, pareho si Brother Joe, nag-series nito, na nung matapos ng Jerusalem Council, di ba, pinakalat yung mensahe ng council. Ang isa, sa request lang nila, parang ganito rin kay Pablo, ang request lang sa kanya, they ask us to remember the poor, the very thing I was eager to do. Parang isipin natin, si Pablo? Diba? Missionary. Ang dami ng problema ni Pablo. Sasama pa ba natin yung sa mga deacons na yan? Huwag na natin abalahin si Pablo. Parang gano'n, di ba? Pwede nating isipin na gano'n. Pero sa ministry ni Pablo, paulit-ulit, no? Nating makikita yan. Meron din lesson tayo dito sa Bible class ni Brother Marlon naman on tithing and giving. Doon makikita rin natin, no? Sa mga sulat ni Pablo, concern niya talaga yun, no? Yung makatulong sa mga nangangailangan. And the famous Judgment Day passage, Matthew 25. Paano malalaman sino yung mananampalataya at hindi? No? Well, sabi ng Panginoon mismo, parang parable ito, pero parang judgment day, no? Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Bakit? For, yan, I was hungry, you gave me food. I was thirsty, you gave me drink. I was a stranger, you welcomed me. I was naked. So, grabing kahirapan na ito, no? Ay wala nang maisuot. And you clothed me. I was sick, you visited me. I was in prison, you came to me. So, dito napakalinaw na isang magiging palatandaan ng tunay na mananampalataya ay naging concern sila sa mga pangangailangan ng kapwa nila. No? Hindi sila nagbulag-bulagan. And Matthew 26, ginagamit ng iba ito. Ang Panginoon in-anoint nung pabango. Sabi ng mga nakapalibot, ang mahal yan. No? Lalo si Judas. Sana pinagbilihan, pinamigay sa mahirap. Eh, sabi ng Panginoon, huwag niyo siyang huwag niyong sawayin, kumbaga, itong babaeng ito. Sabi niya, for, sabi ng Panginoong Jesus, you always have the poor with you, but you will not always have me. So, sabi ng iba, palagi may mahirap. Wala tayong magagawa. Kahit anong gawin natin, palagi may mahirap. Sinabi ng Panginoon niya, no? Kaya nga, prioritize yung pag-anoint sa Kanya. Yan ba talaga ibig sabihin nito? Palagi may mahirap. So, just focus on your church work. Hayaan yung kasi hindi mauubos sila. This is actually a quote from the Old Testament. Deuteronomy 15, verse 11. For there will never cease to be poor in the land. Ayun, yung quote. Pero yung kasunod ng verse na ito, therefore, we can ignore them. There will always be poor. Wala tayong magagawa. No, it's given. Yung ba ang ibig sabihin pala? Hindi. Therefore, I command you,
You shall open wide your hand to your brother, to the needy, and to the poor in your land. Open wide. Open wide. So, hindi tinuturo na huwag natin pansinin. Ay, palagi may mahirap. Nagkataon lang, doon sa Matthew 26, ang context nun, mamamatay na ang Panginoon. So, yun na yung huling anointing bago siya mamatay. No? So, iba yun. No? Kung mga exception yun. Dahil merong ganong sitwasyon. Pero, hindi ibig sabihin, huwag tayo tutulong. No? Kasi yung kinote mismong verse, sa Deuteronomy nagsabi, ito. So, you will always have, that's the point, the opportunity to help the poor. So, next, how should we help the poor? No? Paano ito ba tayo tutulong? At ito ang medyo tricky pag dumating na tayo dun sa how. No? Bakit? Kasi maraming mga programa ang nasimulan with good intentions pero hindi nagtagumpay. No? Maraming mga project na ganito. At isang dahilan ay kulang ang kaalaman tungkol sa mahihirap at paano sila tutulungan. No? Marami kasing mga good-hearted people, mga Kristiyano pa siguro iba, kala nila, tumulong tayo. Naghihirap sila, itong gawin natin. Pero hindi nila alam pag minsan nagiging kabaligtaran yung epekto. Halimbawa, sa isang project, matagal na to, nangyari, sa Kenya, sa bansang Kenya. No, ang laki ng perang binigay. Norway, I think, Norway government. $22 million. More than $1 billion pesos. Sabi nila, patayo tayo ng fish processing plant para magkaroon ng income ang mga tao rito. No, fish processing para yung mga isdang nahuli ay i-process. Pero yung mga tinulungan tao sa Kenya, mga nomadic people pala. Wala silang tradisyon na nangingisda. Eh, saan magagaling yung isda? No. Di pala maalam ang isda yung mga taong yon. So, ang laki ng project, hindi nagtagumpay. And so, una sa lahat, know the poor among us, kilalanin natin sila. Kailangan may relationship tayo sa kanila para malaman nila ano ba talaga natin pala, kung ano ba talaga yung mga kailangan nila. At hindi tayo mag-i-impose ng sarili nating kagustuhan. People within the church, outside the church, have different needs. No? Iba-iba yung pangangailangan. And we must provide resources to meet their needs as we are able. Okay, example. Ito, Sister Heidi, eksaktong nabisita yung bahay ni John Wesley. Sa katabi lang pala nung aming tinitirhan, providentially, napakalaking blessing nito. We spent 1 or 2 hours just admiring, yung lugar na ito. Yeah. Anyway, yung mga prison, nung panahon nila, mga Methodist, hindi lang sila nag-share ng gospel. No? Sa kasaysayan, malinaw na ang dami rin nilang ginawa para tumulong. Kasama na dyan yung prison reform. Prison reform. Kasi grabe ang kondisyon ng mga bilangguan nun. Subhuman. No? Para mga halos hayop yung mga tao. They campaigned for just laws. The poor, meron silang dispensaries, yung para kumbaga sa atin, infirmary o parang clinic, na pwede silang pumasok yung mahihirap at magpagamot. Food distribution, may skills training para magkatrabaho yung mga mahihirap. No? So lahat yan ginawa nila ng mga Methodists or nila John Wesley. Education for the poor. Nag-provide din sila ng edukasyon. No? Kahit doon, alam na nila na mahalaga ito. And even abolition of slavery. Alam natin yan, kwento ni Wilberforce, no? At ng mga Kristiyano noon, panahon na yon. Si Luther, no? Kung yung aalalahanin, yung 95 thesis ni Luther, baka hindi natin napupuna. Number 43, doon sa 95. Christians are to be taught that he who gives to the poor, yan, sabi ni Martin Luther, or lends to the needy, does a better deed than he who buys indulgences. Of course, yung thesis mainly against indulgences, no?
Pero, in a way, parang kinumpare ni Luther yung pagbili nitong indulgences. Mas mabuti pa na tumulong sa mahirap kaysa bibili ka nun. No? For whatever it's worth. Nakilala ni Luther, mahalaga yung tumulong. Number 45, Christians are to be taught that he who sees a needy man and passes him by, no, think about the Good Samaritan siguro, yet gives his money for indulgences, does not buy papal indulgences, but God's wrath. Tindi, no? May pera ka, nadaanan mo yung nangangailangan, di mo binigyan. Bakit? Bibili ako ng indulgences. Kala mo, mabuti yung ginawa mo. Sabi ni Luther, hindi. No? Kapuotan ng Diyos, tatanggapin mo. Ito na yung nangangailangan, dinaanan mo na eh. Hindi mo tinulungan para bumili ka ng indulgences. So finally, may mga personal implications sa atin ito. Maintaining a simple lifestyle that is compatible with our biblical beliefs. No? Kung tunay na nag-iintay tayo ng bagong langit at lupa, kung tunay na yun ang mahalaga sa atin, dapat mag-reflect yan sa pang-araw-araw natin buhay. Kung tayo masyadong abala sa mundo, wala tayong ginawa, kundi hanapin ang yaman ng mundo na ito, araw at gabi nagtatrabaho tayo para yumaman tayo, parang salungat sa ating sinasabing, hindi pa ito. May darating pa. No? Na buhay. We must help those who God brought near us. May mga nilagay ang Panginoon malapit sa atin. Nangangailangan sila. Tingnan natin kung makakatulong tayo o paano tayo makakatulong. For some of us, you can even be engaged as a Christian in national, even international issues. No? Kasi yung usapin ng kahirapan, hindi lang ito yung urgent at saka immediate, meron din mga systemic na tinatawag. Yung mga batas, even mga treaties, kasunduan sa mga bansa na pwede makaapekto sa mga tao na nakatira sa bansang yon. So, kung providentially, binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na ma-involve dito, okay din yun. So, in summary, mga kapatid, God cares for the poor and the needy. Yan ang una natin papansinin. No? Mahalaga sa Panginoon, sa Biblia, talagang paulit-ulit yan. Ano? Even sa mga prophets, sinaway ng Panginoon ang mga Israelita dahil hindi sila tumutulong sa mahihirap. So we should always look for ways to help the poor. Nung maghahanap tayo, tingnan natin, kay benevolence ministry ng church, napakahalaga niyan. Para, well, of course, para tumulong at para ipakita na tayo rin ay concerned sa mga pangangailangan ng kapwa. Hindi na natin tinignan yung mga halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Napakarami yan sa Ebanghelyo. No, nagpakain siya, nagpagaling siya. No, tinignan niya yung mga pangangailangan ng bayan. Marami tayong references diyan. Yung iba na cite na doon sa slide. Okay. So, with that, mga kapatid, meron tayong, I think, actually, may oras pa tayo. Marami tayong oras pa. Kung meron tayong katanungan o mga karanasan, yan ang gusto ko marinig. Baka meron kayong karanasan na inyong pinagdaanan, even pagsubok, na nakita nyo, na pag-aralan nyo, paano ba tayo dapat tumulong sa mga nangangailangan? Pastor, naunahan ako ni Sister. Yes. Sister Liza. Pastor, question lang po. Kasi ano po kaya yung pwedeng maging standard po sa pagbibigay po sa mga namamalimos, kagaya po ng mga bata? Kasi sa amin po doon siguro sa lahat naman po ng lugar, pero sa amin po kasi sa Quezon, talagang napakadami pong batang namamalimos. Pero may mga instances po na makikita mo sila after nila mamalimos, pupunta sila doon sa magulang nila. May magulang sila, kumbaga parang inuutusan po silang mamalimos. Tapos yung iba naman po, kagaya po yung mga badyaw, na pagkatapos pong humingi ng pera, magmi-milk tea sila as a group. Yung mga ganon. So makikita po namin, tapos bibili ng
mga junk food, pizza, dun po sa mga establishments. So may instances din po na matatanda naman na may edad na pero sa tingin ko po kaya pa namang mag-work pero namamalimos. So minsan nako-convict po ako na hindi magbigay pero at the same time naisip ko baka naman makaka-contribute ako sa katamaran nila. Kaya hindi na ako magbibigay. Saan po kaya yung pwedeng standard po sa ganong case? Yan ang isa sa pinaka-common siguro na dilema na lahat sa atin, ano? Dahil, yun nga, nabubuhay tayo sa isang bansa na marami talagang ganyan kaya sa ka magpunta. And, well, dalawa ang pwede nating pananaw dyan, sister, exactly yung naranasan mo, ano? On the one hand, pwedeng magbigay tayo, bahala ng Panginoon sa kanila, basta nagbigay na ako sa kanila, dahil naaawa ako sa kanila. We can call that approach, Sister Heidi's approach. Yung Pastor Rodel's approach. Tinitingnan ko rin na kung magbigay ako, ano ba yung incentive na aking ibinibigay dito sa sitwasyon na ito? Kasi yung pera natin, ito'y parang incentive. Pag ginawa natin isang bagay with our money, we incentivize na tinatawag. Or parang natin sinasabi, gawin nyo pa ito, yung ginagawa nyo, kasi kumikita kayo. And so, pag nagbigay tayo doon, sa ganung, alam natin, mga sitwasyon na gano'n, ay, sa akin lang naman to, ang takot ko, ay ating ipinupromote yung ganung practice. Kasi, siyempre, kakalat yung balita na, it's profitable. Punta ka lang doon, manghingi ka. Punta ka. So, halimbawa, nangyayari yan, traffic light, minsan, di ba, napansin mo, may traffic light, pag tigil mo doon, kaya, kung saan ma-release ng train, may titigil, ganon. So, sa akin, iniisip ko, kung ito magbibigay ako ng incentive para dumami ang mga ganitong practice, di ibig sabihin, kada traffic light, dadami yung bata na, o matatanda na mamalimos sa area na yon. Kaya, for me, ayokong i-incentivize yun, no? Kaya kami ni Sister Heidi nag-agree to disagree in this area. Kung gusto niya magbigay, okay lang. Pero ngayon, hindi na siya nagbibigay actually halos. Pero noon, yung aming isang naging issue nga yan. So, palagi for me, tinatanong ko, pag binigyan ko ng incentive itong gawain ito, ano kaya yung mangyayari? Now, I'm not laying that as a rule, I don't want to be dogmatic about it. Kung malambot ang puso niyo magbigay, okay lang. Kasi tama rin naman yung reason ni Sister Heidi na, sa harap ng Panginoon, nagbigay ako. Kung anong gawin na ron, wala na akong kaya ginalang ko, yung kanyang ganong heart ng nagbibigay. No? So, kahit dyan, sa tingin ko, hindi naman talaga mali. Nasa motive natin yon, no? Whether you think more along the lines of mercy, magbigay ako, wala akong, mananagutan nila sa Panginoon kung saan nila gamitin. Or, we think more about giving as in incentivizing something and promoting more of those. So in short, hindi ko talaga masagot sa inyo. Para sa inyo, feel free to think about it before the Lord. Pero yung palang isang palagi ko rin namin na pag-usapan, Sister Heidi, yung kasing pagbibigay sa ganung sitwasyon, madali mo, minsan parang conscience conscience salving or parang conscience appeasing kind of move. Kasi baka 5 pesos, 10 pesos, baka 20, napakalaki na. Samantalang yung talagang nangangailangan, maaari ang kailangan nila thousands. No? Yung kilala natin, alam natin, nilagay ng Panginoon sa kapaligiran natin, may pangangailangan yun. Alam natin. Can you imagine, magbibigay ka sa kapatid mo 5 pesos, 10 pesos? No? Na halimbawa, may sakit. Siyempre, hindi. No? So, kaya para sa ibang tao siguro at maraming tao, lalo na yung mga di mananampalataya, madali sa kanila yung piso-piso, 2 pesos, baryang-barya, hindi nila iniisip to. Pero parang you feel good, no? So again, I'm not judging na lahat na nagbibigay is to feel good. What I'm saying is, para sa ibang mga tao siguro, kaya in a way, profitable yung begging, ay kasi nga, yung conscience nila, na-appease nila, napapatahimik nila kasi nagbigay sila. When in fact, may kapitbahay sila, na ang pangangailangan talagang malaki, na pwede nilang tulungan, hindi nila tinutulungan yun. And so doon sila nagko-concentrate sa, kumbaga, low-hanging fruit, no, yung madali mong masatisfy. So again, it's probably a complex issue. You have to pray for it, consider it deeply, kung saan kanililid ng Panginoon. Pero yun ang mga masasabi ko, Sister Eliza, na pwede niyong pag-isipan along those lines. And again, I won't impose my views on you, on any of you. Kundi kayo ang
masatisfy before God kung ano. Ang mahalaga dito, yun na nga, yung commitment natin to help the poor wherever they are. But lalo na yung nilagay ng Panginoon within our within our reach, yung maaabot nating tulungan in some way. Okay, so very tough question. Now, question number 1 pa lang, talagang hard na. Bigyan natin ng pagkakataon, Sister Heidi, na sagutin yung ano, kasi na-quote ko siya noon, baka na-misquote ko siya. So, in the interest of fairness, Sister, Brad, related ba yan? Heidi, okay lang mo, Pastor, na ano, i-defer na natin yung Q&A to give you much rest sa thought mo. Okay lang po, Pastor? Okay lang, Brad. Pero Brad, Okay. bigyan mo natin. Sorry mga kapatid, i-PM na lang natin yung question or some other way. Thank you, Deacon. So parang ang isa lang, ang approach na pwede doon ay yung instant na pera ang ibibigay mo, meron kang halimbawa isang supot na Skyflex dun sa ano mo, Yun, nga pala. loob compartment mo, and then kung may namamali mo, so ito. So at least alam mo na nakatulong ka dun sa talagang basic need niya na gutom siya. Ayan, maganda yung sabi ni Sister Heidi kasi dito sa merong, brother, kung papunta sa inyo, Deacon Arnold, sa may libingan, stoplight, palaging meron doon. Eh noon, palagi kami nagpupunta ng San Vicente every week. Nahalata namin. So Sister Heidi, nagdala na siya ng ano, ng, palagi na kami may dalang, yung nga, tinatinapay. Ayun. Sige. Anyway, Deacon, don't worry, medyo ano naman, no, medyo nawala yung, kasi ano siya parang, hindi siya tuloy-tuloy, parang, alam niyo yung parang sumisingga. Tuloy, may mga minutes lang yon. Pero pag natapos, 1 hour, wala. Parang ganun yung experience ko. Kaya, ayun. Anyway, sige, kung meron kayong comment, huwag kayong mahiya. Kayo na lang magsalita. Hindi na ako. Magandang umaga po, Pastor. Thank you po dun sa napakaganda pong lesson. Babalikan ko lang po yung yung nabanggit niyo po kasi sa 4Ps, medyo timely po. Katulad last week po na timely yung war, medyo timely din po yung 4Ps. Yeah. Kasi po sa social media po ngayon, medyo may clash po ngayon sa mga member ng 4Ps at saka po sa mga middle class. Kasi po, parang nangyari po ngayon sa Meralco, meron po doong part na parang lifeline po ba yon na yung pong mga 4Ps member na pasok po doon sa condition na binigay ng Meralco, wala po silang binabayaran, pero po yung konsumo po nila, ang sumasalo po ngayon ay yung mga hindi po kasali sa 4Ps. And then, parang naging problema po ng mga tao sa social media, nakikita daw po kasi nila na yung mga nasa 4Ps ay ang trabaho lang ng iba is yun lang. Hindi nagwawalis. Di ba may condition po yan, katulad po ng binanggit nyo. Imbis na kunyari po ay community service, nagpipicture lang, tapos may mga naka-qualified po sa 4Ps na hindi po talaga qualified, tapos po ay yung pong mga nabibigyan po ng conditional cash transfer, pinang re-reband, sabi mo diba? Tapos po ay pinang susugal pa po, and then may nabalita pa po, parang nag-resurface police sa Facebook na 4Ps member pero nahuli po na may drugs. So, kaya po parang ang nagiging tingin po ng mga netizens is imbis na maawa sila doon sa mga 4Ps member, medyo ayun po. No, pero nabasa ko naman po doon sa isang kapatid po natin sa pananampalataya, nag-post po siya sa Facebook na hindi po dapat magkaroon ng clash between sa mga, yun nga po, nasa middle class and then doon sa mga 4Ps. Kasi hindi naman po talaga kasalanan ng 4Ps dahil ang namimili po talaga yung sa government po ay sa barangay. Parang ang inaano po doon is hindi po masama yung 4Ps, maganda po yung intention, pero kailangan po talaga ng may magandang reforma kung paano po talaga maayos. Sa yung implementation po talaga ng katulad din po ng binanggit nyo kanina. Thank you so much. Napakagandang comment niya, brother. Okay, sige, pakinggan natin yung iba para. Sister Mel. Independs. Kasi naka-attend ako ng orientation ng 4Ps. So, ang mas hindi maganda yung mga tupad. Kasi yun yung nagtatrabaho dapat, pero hindi nagtatrabaho. Yung sinasabi, di ba? Kasi sa 4Ps, dapat may isang anak sila na nag-aaral. So, yun ang qualification nila. Tapos, kung hindi pumapasok yung bata sa school, na dapat ay pumapasok, tinatanggal nila sa 4Ps. Yung assistance doon sa 4Ps, tinatanggal nila.
Tapos kung basta meron na silang binagong mga policy na in-orient nila yung mga magulang kung ano yung mga dapat na nangyayari. Tapos ang basis na ngayon, dati kasi siguro talagang kung sino na lang mapapasok. So ngayon, yung huling census ngayon, yun na ngayon yung magiging basis kung sino yung mapapasama sa 4Ps. So may mga innovations naman silang ginagawa. Yeah. So yun, pero talaga siyempre sa implementation, yun talaga yung unang mga naging reaction na ipinapariban, ipinangsusugal, ipinangdrugs. At saka, So yun, sa thank you. monitoring talaga ang Mahalaga. kailangan para ma-implement ng maayos. yeah. Ano pa yung Tsaka sa dami ng involved ng mga beneficiaries, tsaka na meron dyan kahit 1%, 0.001 ang may gawin ng ganon, damay na yung 99% na. Kaya minsan hindi natin alam kung ano talaga nangyayari. But this is a good example of para sa ating mga mananampalataya, mahirap tayong makisali sa ganitong usapin kasi yun nga, may mga ganitong detalye na kailangang ayusin detail. Wala naman tayong expertise. I mean, karamihan sa atin, no? Pero kung kayo ay merong expertise na Kristiyano kayo, ito yung pagkakataon na makasali talaga tayo, no? Kasi economics yan, microeconomics, CCT, conditional cash transfer, no? Merong mga karanasan dyan. As far as I know, hindi ako expert, pero ang alam ko dyan, may mga experience yan sa ibang mga bansa na ganyan din na ginagawa. At saka ito raw yung sabi ng mga pabor dito, ito yung quick cash, kaya nga cash transfer to, diretso na sa mahihirap yung cash kaysa kung saan pa dumadaan. Kaya, yun nga, at least theoretically, mukhang maganda. Anyway, well, 5 minutes left. Kung meron pang gusto mag-comment, thank you so much, no? Again, we cannot resolve 4Ps dito, Baka 4Ps pa rin. Ay, sige. Saka si Brad Albert, go ahead. So, magandang umaga ho sa inyong lahat. Last tour. Ito na yung huli natin. So, yung tulad mo na sinabi nyo kanina, yung po ay hindi, it's about a money lang. Katulad po na sinabi ni ate, yung sa mga badyaw sa atin. Kasi po, maraming ganun mga tao na lumalaki, yun ang nakagis na nila sa magulang nila. Yan. Kung ano yung trabaho ng magulang nila habang sila lumalaki, doon sila nasasanay na kahit sila yung mga binata na dalaga, namamali mo sila. Ang nagiging question lang po doon, katulad dito sa atin sa San Pablo, maraming ganan, hindi lang sila nabibigyan ng opportunity ng ating government kung paano i-enhance yung sitwasyon nila. Yan. Kasi ang moral ng government natin nakatutok lang sa mga barangay, pero yung sa ganung sitwasyon, hindi nabibigyan sila ng opportunity kung paano sila dapat matuto magtrabaho. At kung sa atin naman katulad natin, may mag-apply ho ba sa ating badyaw, kukunin ba natin sila magtatrabaho sa opisina? Sa mga natin. Kaya wala silang of choice, kundi yun lang ang maging trabaho nila. Yeah. And then experience po namin yan nung kami napasok sa Bible School pa doon sa Mindoro, yung sa mga mangyan kung tawagin. 12 ho kaming magkakasama. Pagdating namin doon sa site, may mga bata doon nagluluto. Nung dumating ho kami, iniwan talaga ho nila yung kaldero, yung mga isda doon sa nagtaka kami ba't nila iniwan. Nung nakausap namin yung pastor, ang sabi nila sa amin, ay mga mangyan po yun. Kaya ho, takot sila sa tao. At dito ho sa Mindoro, marami ho mangyan ng ganyan. Kasi kahit may sariling lupa sila, pag dumating yung mga katulad ng mga native na mga taong mga may alam, akit ho sila ng akit sa bundok. At sila ho talaga ay hindi raw marunong mag-alaga ng halaman. Kaya kung magtanim man sila ng kamote ngayon, hindi katulad sa atin na farm talaga. Ang kanila ay kapra-kapraso lang at pag may dumadating nga magaling sa patag, aakit at aakit ho sila sa bundok. Kung baga sa naturela sa pagkatao nila, makikita natin doon na ang kulang sa kanila yung kaalaman talaga kung paano sila sasabay sa mga modernong panahon katulad natin. At ako po, katulad ko, kapag ako kayo naglilimos, ang binibigyan ko po talaga yung halimbawa, bata na may nanay na kasama, it's either kaya ay matanda. Pagka binata at mga talaga, hindi po talaga ako nagbibigay. At kung magbibigay po kayo, tingnan nyo, baka vlogger lang yun. Okay. Thank you. Last. Meron pa ba? Ikaw ba? Konti lang naman. Sa akin lang naman parang kung bakit ang tao ay mahirap. Ito muna, sinabi nyo, kailangan may edukasyon ka, may kaalaman nga. Alam mo kung bakit ka naghihirap. Yeah. Minsan kasi may mga taong hindi ko alam kung sa
anong level ng pamumuhay. Meron kasing tao na kaya naghihirap, mahirap ka na nga, hindi mo inaayos yung pera mo kung saan mo gagastusin. Ano ba yung mas mahalaga? Yeah. Bibili mo ba ng pagkain o bibili mo ng alak? O bibili mo ng mga sigarilyo? Maaaring wala sa ating pero sa labas, isang dahilan din kaya naghihirap yung tao kasi sinusunod nila lagi kung ano yung gusto ng laman nila. Kailangan mong bumili muna ako ng alak. Hindi kailangan ito. Alam naman nilang mas kailangan yung ulam at saka yung yun lang, Pastor, yun sa mga pangunahing pangangailangan. Kung paano ginagamit ng tao yung pera niya. Yun lang, Pastor. Okay, so with that, salamat mga kapatid, at maghanda na tayo sa pagsamba. Manalangin na tayo. Our Heavenly Father, salamat na kayo po ay napaka-generous God. Ang mga pangangailangan namin physical, material, spiritual ay yung pinagkakaloob. At Panginoon, nilagay niyo kami sa mundong makasalanan, puno ng kahirapan. Tulungan niyo kami na i-reflect ang inyong care and love even for those who have less sa mundong ito. At kami rin ay magandang halimbawa ng isang Kristiyano sa harap ng mundong ito. At pagpalain niyo nalalabi pa sa oras na ito, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.